Bumisita ang ating mahal na Pangulong Presidente, mahal na Pangulong Presidente pa. Mahal na Pangulong BBM dyan sa Hawaii. Binisita niya yung Hawaii after 30 years. Tanaw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga alaala ng kanyang pamilya sa Hawaii. Muli rin binanggit ng Pangulo ang pagtindig ng Pilipinas sa gitna ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Mula sa Honolulu, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Aloha, Emil. Mag-1:30 na madaling araw ngayon dito sa Honolulu, sa Hawaii. Dito muling inulit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangangailangan natin sa suporta ng Amerika at ng iba pang mga kaalyado sa pagbabantay sa West Philippine Sea sa gitna ng tumitinding tensyon dito, habang muli rin niyang sinabi na hindi natin isusuko kahit 1 pulgada man lang ng ating teritoryo. At muling binalikan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang magandang alaala ng kanyang pamilya rito sa Hawaii. Maliwalas at nakipagbiruan pa sa media si Pangulong Bongbong Marcos nang humarap sa media sa pagtatapos ng kanyang 1 linggong pagbisita sa Amerika. Aloha! Aloha! I'm in Hawaii. I got laid. Don't be shocked. There's a t-shirt. There's a t-shirt. I was in Hawaii. I got laid. L-E-I''D. Laid. All right. Kasunod nito ang pagbalik tanaw niya sa magagandang... Ayan, tignan mo. Yan yung mga panahon na nandoon sila sa Hawaii. Naghihirap ba sila niyan? Nakakulong ba sila? Mukha ba silang walang makain? Mukha ba silang walang maisuot na damit? As far as I know, as the way the image seems, okay naman. Diba? Parang ang ayos pa rin ng mga buhok nila. Naka-spray net sila kahit nasa kalahat araw-araw. Diba? Maganda naman yung kanilang mga fashion. So mukha naman silang alagang-alaga. Kaya nga sinasabi natin na never sa buhay ng isang Marcos na lihitimo na kahit isa dyan walang naghirap. Kahit isa dyan, walang naghirap, walang napahamak. Inapi. Maaari. For a very long time, inapi talaga sila. Pinaratangan sila, magnanakaw, mamamatay tao, mga kurakot. Yun ang mga talagang matitinding ibinato sa kanila. But all those are just words. Pwede mo naman pasok dito, labas dito. Kung sabi ko sa inyo, kung sa manhid, itong pamilya na to manhid. Kaya nga marami nagsasabi sa akin, "Huy, ingat ka, Boss Dada, baka ipapatay ka niya ni Bongbong." Sabi ko, hindi ako actually takot kay Bongbong. Kasi si Bongbong, si Amy, and the Marcos family, I don't think na na ganun sila ka-barbaric kasi social yung mga yan I mean, kasama nung pag-angat mo sa buhay, yung paghila ng tao sa iyo pababa Sa tagal-tagal na mas marami pang malulupit na mga binatikos sa mga ito, Boss Dada, imposible naman. Ayan, si Hans Jao, spray net. Addict daw sa spray net. Ayan tinan mo yung buhok ni Imelda Marcos. Parang may bahay ng kakatu. Hindi ba? Ay, hindi ko alam, Garski. Ikaw may sabi niyan. Immune na yung mga yan sa batikos. Kaya nga mapapansin mo si PBBM, kahit anong sabihin mo sa kanya ngayon, parang wala siyang naririnig kasi sinanay na nila yung sarili nila na pagka binabato sila ng salita, parang wala silang naririnig. Kaya yun yung isang masamang qualities na meron sila na yung na-enhance nila na qualities. Yung na-enhance nilang superpowers, yung deadmatology. Kasi sobrang mahusay dumedma itong pamilya na to sa dami ba naman ng ibinintang na sa kanila. Tingnan mo, sa dami ng binintang sa kanila, sa dami ng kaaway nila at nag-collaborate para palayasin, pabagsakin sila. O kita mo, pagka balik nila sa power, yung mga those same people, pinagkukuha nila sa kanilang kampo. Anong ibig sabihin nun? So wala talaga silang pake. Na-reach na nila yung goal. Wala rin sa kanila yung magigante. Okay, sige, play natin ulit.
alaala ng pamilya Marcos sa Hawaii, ang lugar kung saan tumakbo ang kaniyang pamilya matapos mapatalsik sa pwesto ang ama, bunsod ng 1986 People Power Revolution. I insisted that I come and visit Hawaii because I thought it would be a poignant moment for me to come back here as president and to properly thank people like Manong Joe Lasso, to properly thank him for all that they did for us. I was the one who defended him when nobody wanted him to stay, and everybody was against him. Sa Hawaii, nakapulong din ng Pangulo ang mga taga-US Indo-Pacific Command Headquarters. Dumalo rin siya sa capability orientation sa Joint Base Pearl Harbor, Hickam at nag-alay ng bulaklak doon. Sa roundtable meeting sa Daniel Inouye Asia Pacific Center for Security Studies, muli niyang binanggit ang pangangailangan natin sa suporta ng US at iba pang kaalyado sa pag-secure sa West Philippine Sea, habang iginiit na hindi natin isusuko kahit isang pulgada ng ating teritoryo. The increasing tensions in the South China Sea require that we partner with our allies and our friends around the world. So as to be able to come to some kind of resolution and to maintain the peace. I have said it before, and I will say it again. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. The law is clear, as defined by the UNCLOS, and the final and binding 2016 award on the South China Sea arbitration. Palapit na rin daw ng palapit sa loob ng ating exclusive economic zone ang mga lugar na pinag-iinteresan ng People's Liberation Army. The nearest reefs that the PLA have started to show interest in terms of slowly using these atolls, these shoals, as a basis for building. Basis really is what they are approaching have come closer and closer to the Philippine coastline, and the nearest one is now around 60 nautical miles from the nearest Philippine coast, and this is an evolving situation. Bago bumisita sa Hawaii, pinulong din ng Pangulo ang Filipino community sa Los Angeles, California. Pinasyalan din niya ang headquarters ng SpaceX para sa potensyal ng pagpapalawig na internet connectivity sa bansa. Ayun. Hindi ba? So yan yung mga pinagagawa niya sa Hawaii. Habang ang ating mga kababayan sa Davao, mga kababayan sa Sarangani ay medyo shocked dahil sa lindol at sa mga aftershock. Actually, nagkaroon ng lindol, nasa LA pa siya and nakarating naman sa kanya yung balita na nangyari sa Pilipinas, pero siguro dahil nga alam naman niya na everything will be under control, will be in order dahil si Inday yung pinag-iwanan niya, yung kanyang caretaker magaling. Kaya siguro sabi niya, kayang-kaya na ni Inday niya. Practice na yan, Inday. Kasi sa 2028, baka ikaw rin naman na manalo. So at least ngayon pa lang sanay ka na. Diba? Kasi madami nagagalit eh. Sabi, talaga, BBM. Pasyal ka ng pasyal. Walang Diyo naman talaga. Na yung mga tao rito, nangangamatay na yung mga tao rito, tapos dumaan ka pa ng Hawaii. Yun. I cannot answer for him, pero that really leaves a bad taste. Di talaga maganda na alam mo yun na paikot-ikot siya, tapos ganito dito sa Pilipinas may problema, hindi lang naman yung hindi lang naman yung mga pagmahal-mahal ng bilihin eh. I mean, that's something na medyo nakakasanahay na natin eh. Ang problema yung may mga ganitong dilubyo, yung mga ganitong acts of nature eh, na mga nagaganap. Tapos, alam mo yun, gala-gala. Pero hindi naman tayo naniniwala na gala lang siya ng gala dyan. Hindi natin yung gusto na wala siya sa Pilipinas habang kailangan siya ng mga tao rito dahil nga dyan sa dilubyo. Pero ako hindi naman naniniwala na si PBBM walang kumbaga hindi man kinumusta yung Pilipinas. Hindi naman ako naniniwala doon. Feeling ko naman naman siya,
kinamusta naman niya yung mga nangyari dito sa Pilipinas. Sa pagkakaalam ko nga ay nagkaroon siya ng hindi ko pala nakuha yung balita niya. Nagkaroon siya actually ng video conference with yung mga kinauukulan natin dito na involved na part ng team para dyan sa disaster response.